Si Antonio Reyes ay nakaligtas sa aksidente pero pinili niyang magpanggap na hindi siya nakaligtas. Sa loob ng marangyang silid-tulugan sa kanilang mansyon, nakahiga siyang walang galaw, kunwaring walang malay. Tahimik siyang nakikinig sa lahat ng nangyayari sa paligid habang patuloy ang kanyang pagbabalatkayo. Pabalik-balik sa silid ang kanyang asawang si Isabela na walang kahit katiting na tunay na pag-aalala. Ang kanyang boses sa telepono ay malambing at tila nanunukso na para bang walang nangyaring trahedya. Hindi niya pinansin ang iyak ng mga anak ni Antonio na nasa labas ng pintuan, sabik na makita ang kanilang ama. Bagamat tila wala sa sarili, naririnig ni Antonio ang bawat tunog, bawat bulong. Pagkatapos pumasok si Rosemary ang kasambahay, di tulad ng iba, mahinahon siya, inaayos ang kumot ni Antonio, marahang hinahaplos ang kanyang noo at pabulong na nagbibigay pag-asa. Pero nang araw na iyon, pumasok si Rosemary na may luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Antonio at sinagot ang isang tawag sa telepono. Ang sinabi niya sa tawag na iyon ang yumanig sa buong pagkatao ni Antonio, binago nito ang lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe, bigyan ng thumbs up ang video na ito at i-comment kung saan ka nanonood. Nasusunog sa kirot ang dibdib ni Antonio. Sa aksidente, ang manibela ng kotse ay bumaon sa kanyang mga tadyang. Basag na salamin, baluktot na bakal at ang matapang na amoy ng dugo at tagas ng gasolina ang pumuno sa hangin. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Papunta na sana siya sa opisina para kumprontahin ang kanyang kasosyong si Fernando tungkol sa nawawalang 2 milyong reais. Pero hindi na siya nakarating. Lumalakas ang tunog ng mga sirena. Pakiramdam niya ay parang patay ang kanyang katawan, pero malinaw pa rin ang kanyang isip. Narinig niya ang nagmamadaling boses ng mga paramedic, mga utos, stretcher, ambulansya, kaguluhan, isang malabong alaala. Pagkatapos, ospital. Nang dumilat siya sa emergency room, sumalubong sa kanya ang matinding puting ilaw. Nagmamadaling kumilos ang mga doktor. Naglagay ng EV, inayos ang mga makina, sinuri ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay narinig niya ang mga boses sa kabilang panig ng kortina. 2 nurse ang nag-u-update ng files habang nagkukwentuhan. Tumawag ba ang asawa niya? Pero hindi siya nagtatanong tungkol sa lagay niya. Gusto lang malaman kung gaano kaseryoso kung may life insurance siya, mga ganon. Seryoso ka ba? Grabe, no. Mag-iisang taon pa lang silang kasal, iniisip na niya kung ano ang makukuha niya. May malamig na kilabot na dumaan sa katawan ni Antonio, hindi dahil sa kanyang mga sugat. Si Isabela, na asawa niya pa lang ng 8 buwan, ay nagpakasal sa kanya na may pag-aalinlangan. Pinilit siya ng pamilya niyang mag-asawa muli para sa kapakanan ng kanyang mga anak, sina Rogelio at Jennifer, na 6 at 4 na taong gulang pa lang. Nawala si Helena, ang pag-ibig ng kanyang buhay, dahil sa kanser. 3 taon na ang nakalilipas. Naiwan sa kanya ang isang malaking puwang. Lugmok, nagdadalamhati at hirap sa pagiging ama. Nahirapan si Antonio palakihin ang kanyang mga anak mag-isa. Sabi ng pamilya niya, kailangan mong mag-move on. Kailangan ng nanay ng mga bata. Doon pumasok sa buhay niya si Isabela, maganda, elegante at mabait. Iyon ang akala niya. Nag-date sila, tila maalaga si Isabela at hindi nagtagal ay nagpakasal sila ng tahimik. Buong akala ni Antonio ay tama ang kanyang desisyon, pero habang nakahiga sa ospital at naririnig ang malamig na salita ng mga nurse, may nabasag sa kanyang kalooban. Nagsimulang tumubo ang isang nakakatakot na hinala. Paglaon, sinabi ng mga doktor ang kanilang hatol, banayad na pinsala sa ulo, nabaling mga tadyang, masakit, pero hindi delikado sa buhay. Inirekomenda nilang magpahinga at pwede na siyang pauwiin makalipas ang 2 araw. Doon na nabuo sa isip ni Antonio ang isang mapanganib, matapang,
pero kailangang plano. Paano kung magkunwari siyang mas malala ang lagay kaysa sa totoo? Paano kung sa pag-uwi niya magpanggap siyang wala sa sarili para lihim niyang mapagmasdan ang ugali ng mga tao sa paligid niya? Tinawagan niya si Dr. Alfredo, ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor sa loob ng 15 taon. Doktor, may pabor akong hihilingin, medyo kakaiba ito. Ipinaliwanag niya ang plano. Nag-aalangan si Dr. Alfredo pero nagpumilit si Antonio. Nag-alok pa siya ng malaking halaga para matiyak na mananatiling tahimik ang staff ng ospital. Nagkasundo silang iulat na si Antonio ay gising pero halos walang reaksyon, hindi makapagsalita o gumalaw. 2 araw matapos iyon, bumalik na si Antonio sa kanilang mansyon sa Morumbi, Sao Paulo. Pareho pa rin ang itsura ng lahat pero ibang-iba na ang pakiramdam. Huminto ang pribadong ambulansya sa driveway. Inakyat siya ng mga nurse sa silid sa itaas. Si Isabela ay nasa sala, nakikipag-usap sa telepono. Ni hindi siya sumalubong, ipinuwesto siya sa malaking kama. Isinara ang mga kurtina. Tahimik ang silid. Nakahiga si Antonio, hindi gumagalaw, kalahating bukas ang mga mata, walang ekspresyon sa mukha. Wala na siyang magawa kundi maghintay, manmanan at tuklasin ang katotohanan tungkol sa mga taong pinakamalapit sa kanya. At ang katotohanan iyon ay magiging malupit. Bagamat hindi siya kumikilos, tumatakbo ang kanyang isipan. Bawat hinga, bawat galaw ay kailangang kontrolado upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari. Malabo man ang kanyang paningin, matalas naman ang kanyang pandinig. Pagkatapos narinig niya ang tunog ng takong. Pumasok na si Isabela sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya'y makauwi. Walang sinabi si Isabela na may kabutihan ni hindi man lang siya sinubukang aliwin. Tumigil siya sa paanan ng kama, tinitigan si Antonio ng ilang segundo, saka napabuntong hininga na may pagkainis. Tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya agad ito, nakatalikod kay Antonio na para bang wala ito roon. "Hi love," sabi niya. Bigla ang pagbabago ng tono, mainit, malambing at masyadong personal sa paraang hindi pa naririnig ni Antonio mula sa kanya. "Huwag kang kabahan, Fernando. Ayon sa plano ang lahat." Lumapit siya sa bintana, pinababa ang boses, pero sapat pa rin para marinig. Sabi ng mga doktor, ganyan ang lagay niya ng ilang linggo. Baka habang buhay na. Fernando, ang kanyang kasosyo sa negosyo, ang taong tinuring niyang kaibigan. Alam ko, patuloy ni Isabela. Pero pakinggan mo. 10 milyon ang halaga ng life insurance. 10 milyon, Fernando. At kung hindi siya tuluyang magising, tayo ang magkokontrol ng lahat. Yung kumpanya, mga account sa bangko, itong bahay, lahat. Nahilo si Antonio. Parang mga kutsilyong tumatama sa kanya ang bawat salita. Ni hindi siya nagdududa, ni katiting. Tumawa si Isabela, tuyot, malamig at kalkulado. Ganyan siya kadesperado na mabigyan ng ina ang mga bata. Kahit sino, tatanggapin niya. 8 buwan, Fernando. 8 buwang pagpapanggap na mahalaga sa akin ang 2 nakakainis na batang iyon. Ang mga anak, sina Rogelio at Jennifer, ang buong mundo ni Antonio. "Mag-relax ka lang, love," bulong ni Isabela. "Malapit na tayong malaya. Pwede tayong pumunta kahit saan mo gusto. Paris, Dubai at kahit saan mo pangarap. Walang responsibilidad, walang tanikala, walang..." Tumingin siya kay Antonio. Walang siya. Natapos ang tawag, isinuksok ni Isabela ang telepono sa kanyang bulsa at lumabas ng kwarto nang hindi man lang lumingon. Malinaw ang tunog ng pagsara ng pinto. Napilitang manatiling walang galaw si Antonio. Umaapaw sa kanya ang galit, pagkakanulo, pandidiri, puot. Pero higit pa sa lahat, ang sakit ng puso dahil iniwan niya ang kanyang mga anak sa kamay ng babaeng iyon.
Lumipas ang oras, tahimik ang buong mansyon hanggang sa marinig ni Antonio ang maliliit na boses sa pasilyo. Mami Isabela, pwede ko po bang makita si Daddy? Tanong ni Rogelio, puno ng pag-asa ang boses. Gusto ko rin siyang makita, dagdag ni Jennifer na may hikbing banayad. Hindi, natutulog siya, sagot ni Isabela na may pagkainis. Pero halikan lang po namin siya, pakiusap ni Rogelio. Sabi ko hindi niyo ba naiintindihan ang Portuguese? Pumunta kayo sa kwarto niyo at tigilan niyo ako. Narinig ni Antonio ang maliliit na yabag paalis. Sumunod ang mahina, ngunit masakit na pag-iyak. Nagdurusa ang kanyang mga anak at hindi pa niya sila kayang yakapin. Hindi pa, mula hapon hanggang gabi, walang ibang pumasok sa kwarto. Nakahiga si Antonio, puno ng laso ng isipan. Si Isabela at Fernando ay naghihintay, nagpaplano. Siguro'y umaasang hindi na siya tuluyang makakabangon. Hanggang sa dumilim ang langit at muling bumukas ang pinto. Tahimik ang pagpasok, maingat ang bawat hakbang, may dalang tray. Si Rosemary ang kasambahay, may dalang tubig at gamot. Gumalaw siya na para bang natatakot siyang magising si Antonio. Mr. Antonio, mahina niyang bulong na may nanginginig na tinig. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, pero andito ako. Inilapag niya ang tray, inayos ang kumot na para bang inaalagaan ng isang mahal sa buhay at ipinatong ang kamay sa noo niya na kailangan ka ng mga anak mo. Pakiusap, lumaban ka, bumalik ka para sa kanila. Narinig ni Antonio ang panginginig ng kanyang boses at sa unang pagkakataon mula sa aksidente, gusto rin niyang umiyak. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang isang mapait na rutina. Halos hindi na pumapasok si Isabela sa silid. Kapag pumapasok man siya, panay tawag sa telepono o simpleng tingin kung gumagalaw pa ba si Antonio. Wala ni katiting na lambing o pag-aalala, puro malamig na kalkulasyon. Si Rosemary kabaligtaran. Araw-araw alas 7 ng umaga, dumarating siya ng tahimik. Dahan-dahang binubuksan ang kurtina para hindi masakit sa mata ang liwanag. Naghahanda siya ng kape kahit alam niyang hindi pa ito kayang inumin ni Antonio mag-isa. Maingat ang paglilinis niya, parang mahalaga ang bawat bahagi ng silid. Magandang umaga, Mr. Antonio, bulong niya sa banayad na boses. Maganda ang panahon ngayon, siguradong magugustuhan mo sana. Si Rosemary ay 34 na anyos. Banayad ang mukha pero halatang pagod sa mga taon ng pagtatrabaho. Magaspang ang mga kamay, palatandaan ng sakripisyo. 3 taon na siya sa mansyon. Matagal bago pa dumating si Isabela. Bahagyang naaalala ni Antonio, tahimik, propesyonal, hindi nagpapansin. Pero ngayon, habang wala siyang magawa kundi obserbahan, napansin niya ang lahat. Maingat ang bawat kilos, pinapalambot ang unan, inaayos ang kumot, pinupunasan ng basang bimpo ang kanyang mukha na parang isang mahalagang tao. Hindi ito tungkulin lang, tunay itong pag-aaruga. Mabuti kang tao, bulong ni Rosemary habang inihahanda ang gamot. Palagi mo kaming tinatrato ng tama. Hindi ka nagagalit, laging may respeto. Bihira ang amo na ganon. Naramdaman ni Antonio ang buhol sa kanyang dibdib, pasasalamat, pagkilala, at hiya na hindi niya agad nakita ang kahalagahan nito. Pero ang tunay na bumasag sa kanyang puso ay kung paano inalagaan ni Rosemary sina Rogelio at Jennifer. Lalong napalapit ang mga bata sa kanya. Hindi sila pinapansin ni Isabela, abala sa mga appointment na ngayon ay alam na ni Antonio na mga tagpuan kay Fernando. Iniwan ng mga bata, takot, lito at hindi maintindihan kung bakit hindi magising ang kanilang ama. Si Rosemary ang pumuno sa puwang na iyon. Auntie Rosemary, gagaling po ba si Daddy? Tanong ni Rogelio isang araw. Oo, mahal ko, sagot niya. Malakas ang tatay mo, kailangan lang niya ng panahon. Pwede po ba akong manatili dito kasama siya? Siyempre, halika umupo ka sa tabi ko. Maingat niyang inakay sina Rogelio at Jennifer sa tabi ng kama.
Tinitigan nila si Antonio, malalaking mata, puno ng takot. Kaibiganin niyo siya, hikayat ni Rosemary. Kahit natutulog siya, naririnig niya kayo. Lalakas siya dahil sa pagmamahal ninyo. Hi Daddy, bulong ni Rogelio. Nakakuha ako ng mataas sa math test. Sabi ni teacher, magiging proud ka. Gumuhit ako ng larawan mo, Daddy, sabi ni Jennifer. Hawak ang gusot na papel na may stick figure. Tingnan mo, nakangiti ka dito. Naramdaman ni Antonio na parang puputok ang puso niya. Gusto niyang yakapin sila, sabihing naririnig niya na andyan lang siya at mahal na mahal niya sila. Pero hindi siya kumilos, hindi pa. Namumuo ang luha sa likod ng kanyang mga mata. Pinunasan ni Rosemary ang sariling luha habang pinapanood ang mga bata. Sige na mga mahal ko, bulong niya. Hayaan nating magpahinga si Daddy. Ngumiti si Rosemary ng may init at sabing, gusto niyo bang si Auntie ang magluto ng paborito niyong pasta? Yung may cheese, tanong ni Rogelio agad na sumigla. Oh, yun nga. Tumakbo ang mga bata pababa ng pasilyo, masaya at muling tumatawa. Nanatili si Rosemary sa silid ng ilang segundo pa. Inabot niya ang kamay ni Antonio at marahang pinisil ito, parang isang tahimik na pangakong binigkas ng puso. Ako na ang bahala sa kanila, Mr. Antonio, mahinang bulong niya. Makakapagpahinga ka ng walang alalahanin. Hanggat kailangan mo, ako ang mag-aalaga sa mga anak mo. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at marahang isinara ang pinto. Halos walang ingay. Dahan-dahang dumilat si Antonio. Sandali lang siyang nagbaba ng kanyang depensa. Isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi. Si Rosemary ang tagapangalaga na hindi niya akalaing meron ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak nagtitiwala na sa kanya ng isang uri ng pagmamahal na kailanman ay hindi nila mararamdaman para kay Isabela. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Ang suporta mo ang tumutulong sa aming makapaghatid ng mga kwentong humahaplos sa puso, mga kwentong nagbabago ng buhay. Maniwala ka, ayaw mong palampasin ang susunod. Habang mas lumilinaw araw-araw ang katotohanan, ang pinakamalaking sorpresa ay paparating pa lang. Nagpatuloy ang buhay. Nananatili si Antonio sa kanyang papel, nagpapanggap na walang magawa habang lihim na pinapanood at pinakikinggan ng lahat. Araw-araw umaalis si Isabela ng maaga at umuuwi ng gabi. Amoy iba't ibang pabango, may mga tawag sa teleponong may halakhak, parang walang kahihiyan. Si Rosemary naman, kabaligtaran sa lahat ng bagay. Dumarating bago mag-alas 7 ng umaga at umaalis lang kapag tulog na ang mga bata. Siya ang nagluluto, naglilinis, naglalaro kasama ng mga bata, pinapatahan sila kapag umiiyak at pinapakalma sa takot. Isa siyang ina sa lahat ng paraan, kahit walang titulo. Nanatili siyang kasama nila habang lahat ng iba'y iniwan sila. Hanggang dumating ang Huwebes na iyon, narinig ni Antonio ang mabilis at hindi pantay na yabag ni Rosemary paakyat sa hagdan. 6:30 pa lang. Pagpasok sa silid, hingal siya na parang tumakbo. Pasensya na, Mr. Antonio, bulong niya, kahit naniniwala siyang hindi siya maririnig. Kailangan ko pong maaga ngayon. May mahalaga akong aasikasuhin. Nagsimula siyang maglinis pero may pagmamadali, may tensyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kumot. Nahulog ang bote ng gamot at gumulong sa sahig. May nasabi siyang masama sa ilalim ng hininga, isang bagay na hindi pa naririnig ni Antonio mula sa kanya. Pasensya na ulit, sabi niya habang pinupulot ang bote. Hindi ako ayos ngayon. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama. Tinakpan ang mukha ng parehong kamay. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat. Hindi ito tahimik na luha. Ito ay malalalim, wasak na hikbi, yung uri ng iyak na galing sa pusong binibigat ng kalungkutang tila hindi malalampasan. Tumunog ang kanyang telepono.
Mabilis niyang pinunasan ang mga pisngi, huminga ng malalim at sinagot ito. Hello? Narinig ni Antonio ang isang lalaking boses sa kabilang linya, formal at profesional. Oo, ako po ito, Dr. Rodriguez, sabi ng boses. Oo, nakikinig ako, sagot ni Rosemary, nanginginig ang tinig. Sandaling katahimikan pagkatapos gumuho ang kanyang ekspresyon. 3 buwan? Ulit niya, hindi makapaniwala. 3 buwan na lang. Tumahimik siyang muli, dahan-dahang lumapit sa bintana, parang kailangan ng hangin. Tinakpan ng isang kamay ang kanyang bibig, pinipigil ang isang sigaw. Pero may gamutan naman, di ba? Pakiusap niya. May paraan pa para mailigtas siya, tama? Bumuhos na ang luha. 280,000 reais? Halos sigaw niya, pero agad binaba ang boses. Doktor, wala po akong ganun kalaking pera. Kasambahay lang po ako. 2,000 ang buwanang sahod ko. Paano ko? Bumigay ang tuhod niya. Lumusong siya sa sahig, yakap-yakap ang telepono, na para bang iyon na lang ang bumubuhay sa kanya. 7 pa lang ang anak ko, doktor, hikbi niya. 7 taong gulang, hindi siya pwedeng mamatay. Punong-puno ng desperasyon ang kanyang boses. Wala po bang mas murang opsyon? Pampublikong ospital? Kahit ano? Sumagot ang doktor. Umiling si Rosemary, ayaw tanggapin ang katotohanan. 2 taon ang waiting list ng public system, ulit niya sa walang buhay na tinig. At 3 buwan na lang siya. Tumama kay Antonio ang mga salitang yon na parang hampas. Paola, ang maliit na anak ni Rosemary, bigla niyang naalala ang batang iyon. Minsan na itong dinala sa mansyon noong nasiraan ng kotse si Rosemary. Malawak ang ngiti, matalas ang mata, nakaunipormeng pang-eskwela, gamit na pero malinis, cancer. 3 buwan ang nalalabi, 280,000 reais ang gamutan. Salamat, doktor, mahina niyang sabi. Hahanap ako ng paraan. Tinapos niya ang tawag, nanatili siyang nakaluhod, yakap ang sarili, umiiyak, wasak na wasak. Pagkatapos gumapang siya papalapit sa kama ni Antonio, parang hinihila ng damdamin. Hinawakan niya ang kamay nito ng nanginginig at puno ng pag-asa. Mr. Antonio, pikbid niya, kung naririnig mo lang ako, kung gising ka, alam kong tutulong ka, mabuti ka sa akin, palaging patas. Pinisil niya ang kamay nito ng mahigpit, halos masakit. Pero hindi kita pwedeng hingian, hindi tama. Sobra na rin ang pinagdadaanan mo. Tumayo siyang muli, pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kamay. Pilit binubuo muli ang sarili, kahit unti-unti na siyang gumuho sa loob. Huminga ng malalim si Rosemary, pilit kinakalap ang natitirang lakas sa kanyang loob. Patawad kung nadala ako, mahinang sabi niya. Makakahanap ako ng paraan. Palagi naman akong nakakaraos. Lumabas siya ng silid, marahang isinara ang pinto sa likod niya. Muling dumilat si Antonio. Tahimik na dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Habang si Isabela ay abala sa pagnanakaw ng milyones, si Rosemary ay nakaluhod sa sahig, umiiyak para sa isang tsansa na mailigtas ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Antonio Reyes ang buong linaw ng kanyang misyon. Alam na niya kung ano ang dapat gawin. Hindi niya matanggal sa isipan ang imaheng yon. Si Rosemary na umiiyak sa sahig, yakap-yakap ang telepono, desperadong makalikom ng pera para sa gamutan ng kanyang anak. 280,000 reais. Sa kanya maliit lang iyon, sa kanya imposibleng halaga. Pero hindi pa siya maaaring tumigil sa kanyang pagbabalat kayo. Hindi pa. Hindi hanggat hindi niya nailalantad ang lahat. Kailangan niyang maging maingat, mapagtiyaga, mapanlikha. Pagkatapos lamang niyon siya maaaring gumanti. Sumunod ang mga araw na puno ng pasakit. Maagang dumarating si Rosemary tuwing umaga, pulang-pula ang mga mata mula sa pag-iyak. Pilit siyang ngumiti para sa mga bata. Pero kitang-kita ni Antonio ang lungkot sa kanyang likod. Parang robot na lang siyang gumagalaw.
Sa mga sandaling libre siya, tumatawag siya sa mga ospital, nakiusap sa mga doktor, nagmamakaawa ng diskwento o pasensya, anumang ayuda. Pero palagi siyang binibigo, walang awa, walang tulong. Isang hapon, narinig ni Antonio ang boses niya sa pasilyo. Naibenta ko na lahat ng pwede. Yung TV, bagong ref, pati alahas ni Lola. Nakaipon ako ng 23,000. Kulang pa tayo ng 257,000. Hindi hindi ako uutang kay Jota. Alam ko kung anong ginagawa niya sa mga hindi nakakabayad. Unti-unti niyang isinusuko ang buong buhay niya, isa-isang bato sa pundasyon, para lang mailigtas ang anak. Samantala, si Isabela ay parang walang nangyayari. Tumambad kay Antonio ang mga mamahaling bag, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Hindi na siya nahihiya, lantaran na. Isang umaga, pumasok si Isabela sa silid habang nasa tawag. Fernando, relax. Oo, alam kong alanganin ang kumpanya, pero malapit na nating makuha ang lahat. Tiningnan niya si Antonio ng may paghamak. Gulay na siya, hindi makakapirma. Pero kapag namatay siya, o kung makakuha tayo ng medikal na katibayan na wala na siyang kakayahang magdesisyon, atin na ang lahat. Napakapit si Antonio sa kumot at kailangan niyang manatiling kalmado. Sabi ng abogado, sa loob ng 3 linggo, pwede tayong makakuha ng full power of attorney basta may medical certificate. 3 linggo lang, love, maghintay ka na lang. Tumawa ulit siya. Pagkatapos mawawala na tayo. Iiwan ang lugar na ito, pati ang nakakainis na mga bata, lahat. Tinapos niya ang tawag, tumingin sa salamin ng telepono, nag-selfie na masaya at lumabas ng hindi man lang nilingon ang asawa. Naghintay si Antonio ng 5 minuto, pagkatapos dahan-dahan niyang ibinuka ang mga mata. Iginalaw niya ang mga daliri, inusog ang mga binti, sinubukang alamin ang lakas niya. Mahina siya, oo, pero hindi wasak. Ang nagpapahina sa kanya ay ang ilang araw na pagbabalat kayo. Ngayon, kailangan na niya ng tulong. Tulong mula sa taong mapagkakatiwalaan niya. Kinagabihan habang pinaplastar ni Rosemary ang mga unan bago siya matulog, gumawa na ng hakbang si Antonio. Delikado, pero kailangan. Sa paos na tinig bumulong siya, Rosemary. Nanlaki ang mata niya, tumigil sa paggalaw. Mr. Antonio? Pakiusap, huwag kang sisigaw, bulong niya. Kailangan nating manatiling kalmado. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata at tinitigan siya. Wala kang pwedeng pagsabihan kahit sino. Tinakpan ni Rosemary ang bibig, na puno agad ng luha ang kanyang mga mata. Gising ka? Pero paano? Nagkukunwari lang ako, amin ni Antonio habang sinusubukang bumangon. Mula pa noong pagbalik ko mula ospital. Tinulungan siya ni Rosemary, gulat na gulat pero banayad. Kailangan kong malaman ang katotohanan kung sino talaga ang may pakialam at ngayon, alam ko na. Si Isabela, bulong ni Rosemary, kasabwat niya si Fernando, kumpirma ni Antonio. Plano nilang ideklarang wala na akong kakayahang magdesisyon o mas malala pa. Umiling si Rosemary, hindi makapaniwala. Pero hindi iyon ang gusto kong pag-usapan ngayon, patuloy ni Antonio. Hinawakan niya ang kamay nito. Tungkol ito kay Paula, anak mo. Narinig ko lahat, yung tawag sa doktor, lahat. Napahigbi si Rosemary at sinubukang iurong ang kamay. Nahihiya. Mr. Antonio, hindi ko sinadya, ayokong isturbohin ka. 280,000, sabi niya matatag. Bukas, nasa account mo na ang pera. Marahang pinisil ni Antonio ang kamay ni Rosemary. Magsisimula na agad si Paula sa gamutan, sabi niya, may buo at kalmadong tinig. Umiling si Rosemary litong-lito. Hindi ko po kayang tanggapin ito, sobra-sobra ito. Kailangan mong tanggapin, giit ni Antonio, puno ng damdamin ng tinig. Inalagaan mo ang mga anak ko ng buong puso habang ang babaeng dapat magmahal sa kanila ay tinalikuran sila. Ibinigay mo sa kanila ang init, seguridad at pagkalinga
nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, pakiusap, hayaan mong gawin ko rin yon para sa anak mo. Tuluyang bumigay si Rosemary, sumubsob sa balikat ni Antonio at humagulgol. Yumakap si Antonio sa babaeng nagbigay ng tunay na pagmamahal sa mga bata, higit pa sa isang ina. Dumating na ang oras ng hustisya at ang hustisyang iyon ay magiging matalim. Sa loob ng 2 linggo, tahimik na nagtrabaho si Antonio, maingat, sistematiko, determinadong tapusin ang laban. Nagpatawag siya ng pribadong investigador upang maglagay ng mga nakatagong mikropono at kamera sa buong mansyon. Nagsama rin siya ng forensic accountant upang suriin ang lahat ng transaksyon ng kumpanya. At ang resulta, nakakasindak. Bawat salita ni Isabela ay naitala, bawat ilegal na galaw ni Fernando ay nadokumenta. Nagnanakaw na sila sa kanya sa loob ng maraming buwan. Si Fernando ay nagsimulang magnakaw ng pondo ng kumpanya mula nung dumating si Isabela sa buhay ni Antonio. May mga offshore account, shell companies. Mahigit 2.4 milyong reais ang nawala. Kalahati nito napunta kay Isabela. Hindi niya kailanman minahal si Antonio. Hindi siya sumali sa pamilya. Isa lang siyang pain. Isang bitag na planado, habang si Antonio bulag sa dalamhati at kalungkutan ay inaakalang muling binubuo ang kanyang buhay. Sila pala ay unti-unting winawasak ito. Pero ngayon, hawak na niya ang lahat. Mga audio recordings, mga legal na dokumento, mga bank transfers na napatunayan. Forensic report na pinatutunayan na si Fernando ang nagmanipula ng preno ng kanyang kotse. Samantala, unti-unting gumagaling na si Paula. Dahil sa tulong ni Antonio, nakapagsimula siya ng gamutan. May pag-asa ayon sa doktor. Si Paula, kahit mahina, ay lumalaban na parang isang mandirigma. Nagpadala si Rosemary ng mga video kay Antonio habang nasa ospital. At sa bawat isa nakikita niya ang isang bagong dahilan upang lumaban. Nang bumisita sina Rogelio at Jennifer sa ospital, naging parang magkakapatid agad sila ni Paula. Kahit kalbo at pagod sa kimo, ngumiti si Paula sa tuwing dumarating ang dalawa. Si Rogelio may daladalang bagong drawings. Si Jennifer gumagawa ng nakakatawang kanta para mapatawa siya. Isang araw, tinanong ni Jennifer, "Ate ko na po ba siya kapag lumaki ako?" Hindi agad nakasagot si Rosemary, pero si Antonio, na lihim na nanonood, nakaramdam ng init sa puso, isang damdaming matagal nang nawala sa kanya. Dumating na ang araw, kumpleto na ang lahat. Nakipag-ugnayan si Antonio kay Dr. Alfredo, ang kanyang pinagkakatiwalaang doktor para sa himala. Lunes, 10:00 ng umaga. Naroon si Isabela sa bahay marahil dahil darating na ang abogado para ayusin ang power of attorney papers. Nasa sala siya, kausap si Fernando. "Fernando, relax, malapit na natin makuha ang lahat, hindi na siya makakapirma." Pumasok si Dr. Alfredo. "Akyat muna ako para tingnan ang pasyente, Anya." "Sige," sagot ni Isabela ni hindi lumingon. Sa taas, pumasok si Dr. Alfredo sa silid. Nagkunwaring sinusuri si Antonio tulad ng dati. Pagkatapos sumigaw siya, sakto lang para marinig sa buong bahay. "Diyos ko, tumutugon siya, Mr. Reyes, naririnig mo ba ako?" Dumilat si Antonio, umupo. At sa klaro at matatag na boses, sinabi niya, "Oo, doktor, naririnig kita." Nagkalampagan sa hagdan. Sumugod si Isabela sa kwarto, maputlang maputla. "Antonio, gising ka?" "Oo," malamig niyang tugon. Tinititigan siya ng derechahan. "At mas marami akong narinig kaysa inaakala mo." Nawala ang kulay sa mukha niya. "Anong sinasabi mo?" "Fernando, ang perang ninakaw niyo, yung life insurance, 10 milyon, bawat salita ng bawat tawag. Narinig ko lahat." Tumayo si Antonio mula sa kama. Medyo nanghihina pero matatag ang tindig. "Ginamit mo ako? Pinakasalan mo lang ako para nakawan ng lahat ng pinaghirapan ko?" "Kalokohan to," mabilis niyang sabi. "Nalilito ka pa. Epekto pa yan ng aksidente." "Nalilito?
Lumapit si Antonio sa drawer, kinuha ang isang tablet at pinatugtog ang audio file. Mismong boses ni Isabela, hindi na siya magigising, love. Akin na ang 10 milyon, malaya na tayo. Parang nawalan ng dugo ang mukha ni Isabela. Hawak ko lahat, malumanay na sabi ni Antonio. Mga recordings, bank records, forensic report na pinatutunayang si Fernando ang bumaklas ng preno. Lumapit siya sa kanya. Hindi lang ninakawan mo ako, plano mo akong patayin. Antonio, pakiusap, may paliwanag to. Wala na. Lumayas ka sa bahay ko, ngayon din. Bahay ko rin ito. Mag-asawa tayo. Tumitig si Antonio, walang kedeng-kedeng. Naalala mo ba yung prenup na pinirmahan mo? Ang sabi doon, kapag nambabae ka o gumawa ng krimen, wala kang makukuha. Lumakad siya papunta sa pinto, binuksan ito. Security. Pumasok ang 2 malalaking lalaki, mga bodyguard na inupahan niya kahapon. Ihatid niyo siya palabas. May 10 minuto siya para kunin ang mga gamit niya. Malamig na wika ni Antonio. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Isabela. Pagsisisihan mo ito, idedemanda kita. Hindi na tinag si Antonio. Sige lang, sagot niya. Mag-e-enjoy ang legal team ko sa laban. Pagkatapos, tinalikuran niya ito. Paalam, Isabela. Umuugong sa pasilyo ang sigaw ni Isabela habang inilalabas siya ng mga gwardya. Sa sandaling iyon, lumitaw sa pintuan sina Rogelio at Jennifer, maliliit na aninong puno ng luha. Daddy, bulong ni Rogelio, ang mga matay malaki at basa. Lumuhod si Antonio, ibinukas ang kanyang mga bisig. Tumakbo ang kanyang mga anak papunta sa kanya, umiiyak. Nandito na si Daddy, bulong niya habang mahigpit silang niyakap. At hindi na ako aalis kailanman. Sa likod ng kanyang mga anak, nakita niyang nakatayo si Rosemary sa pasilyo. Puno ng luha ang kanyang mga mata pero may ngiti, banayad, payapa. Sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na totoo ang nanatili. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng paghilom, panahon ng panibagong simula. Agad na naglabas ng legal na aksyon si Antonio. Naaresto sina Isabela at Fernando, sinampahan ng kasong tangkang pagpatay at pandaraya. Hindi na sila nakatanggi, napakalakas ng ebidensya. Ang kumpanya ni Antonio ay sumailalim sa masusing pagsusuri. Nahanap ang lahat ng nawala, naayos ang mga account. Isang mapagkakatiwala ang kasusyo ang pumalit kay Fernando. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng bagong simula ni Antonio ay hindi sa korte o sa boardroom. Nangyari ito sa ospital. Sinamahan niya si Rosemary sa bawat gamutan ni Paula. Noong una, tumanggi si Rosemary. Sobra na ang naitulong mo. Hindi mo kailangang gawin ito, aniya. Pero marahan ang sagot ni Antonio, gusto kong naroon kung papayagan mo ako. At pumayag siya. Mahirap ang kemo, pero si Paula, tulad ng kanyang ina, ay hinarap ito ng may tahimik na tapang. 7 taon pa lang siya pero mas matatag pa sa karamihan ng matatanda. Dinala rin ni Antonio sina Rogelio at Jennifer sa ospital. Naglaro ang mga bata sa waiting area. Ang kanilang halakhak ang nagsilbing liwanag sa malamig na ospital. Isang araw, tinawag siya ni Paula. Uncle Antonio, pag gumaling na ako, pwede ba akong pumunta sa bahay niyo para maglaro? Kailan mo man gustuhin, pwede, sagot niya nakangiti. Pati si Auntie Rosemary? Tanong pa ni Paula. Tumingin si Antonio kay Rosemary, tumalikod ito, nahihiya. Palagi siyang welcome, sagot niya banayad ang tinig. May nagbabago. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan malumanay. Isang haplos, isang tinginan na mas matagal kaysa karaniwan. Isang ngiti matapos makatulog ang mga bata. Unti-unting nalaman ni Antonio ang nakaraan ni Rosemary. Byuda na siya ng 5 taon. Namatay ang asawa sa aksidente sa construction site. Simula noon, mag-isang pinalaki si Paula. Nagtrabaho sa 3 bahay para matustusan ang pangangailangan. Hindi humingi ng tulong. Hindi humingi ng awa. Basta nagmahal, nagbanat ng buto at nabuhay.
Ikaw ang pinakamalakas na taong nakilala ko, bulong ni Antonio isang gabi habang naghihintay ng resulta ng exam ni Paula. Bahagyang tumawa si Rosemary. Malakas! Halos araw-araw akong umiiyak ng mag-isa. Ang pag-iyak ay hindi kahinaan, tugon ni Antonio. Ang tunay na lakas ay yung umiiyak ka, pero tuloy pa rin ang laban. Inabot niya ang kamay nito, malaki, mainit, yumakap sa maliit, magaspang, ngunit matatag na palad ni Rosemary. Ganyan ka araw-araw. Tumingin si Rosemary sa kamay nilang magkahawak. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. Salamat! Bulong niya. Para kay Paula, para sa akin, para sa lahat. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Antonio. Kailangan ko, sagot niya, dahil hindi mo lang iniligtas ang anak ko, iniligtas mo rin ako. May napagtanto si Antonio sa puso niya. Hindi siya nahuhulog kay Rosemary dahil sa ganda. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kung sino siya, sa kanyang tahimik na tapang, sa walang hanggan niyang pagmamahal, sa paraang ibinibigay niya ang lahat nang hindi naghihintay ng kapalit. Lumipas ang mga buwan. Nagpakita ng magandang resulta ang gamutan ni Paula. Tumubo ulit ang kanyang buhok, namula ang kanyang pisngi, masaya siya, mas masigla. At ganun din ang ibang mga bata. Ang bagong pamilyang nabuo nila ay unti-unting naging natural, parang nakatakdang mangyari. Nagbabahagi sila ng hapunan na mamasyal sa parke, nanunood ng pelikula na magkakayakap sa kumot. Si Rogelio tumutulong kay Paula sa homework. Si Jennifer nagpapahiram ng mga manika at gumagawa ng kanta. Si Rosemary nagluluto para sa kanilang lahat. Si Antonio tinangkang tumulong sa kusina pero kadalasang nakakagulo lang. Ni itlog nga hindi mo kayang iprito, biro ni Rosemary habang natatawa. Kaya kailangan kita, sagot ni Antonio. Kung wala ka, magugutom ako. Ngunit napawi ng bahagya ang ngiti ni Rosemary. Antonio, empleyado mo pa rin ako. Lahat ng ito parang mali. Kung ganon, itigil mo na ang pagtatrabaho para sa akin, malumanay na sabi ni Antonio. Napatigil si Rosemary, hawak-hawak pa ang kutsara sa ere. Ano? Hindi ka na empleyado ko, sagot niya habang lumalapit. Dito ka na nakatira, kasama si Paula. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang pamilya. Lumitaw ang gulat sa mga mata ni Rosemary. Hindi ko kayang tumanggap ng limos. Hindi ito limos, Rosemary, sagot ni Antonio, marahang ipinatong ang mga kamay sa kanyang balikat. Ito ay pag-ibig, nakatayo lang siya tila natulala. Antonio, inibig kita. Mahinang sabi niya, sa tibay mo, sa kabutihan mo, sa paraan ng pagmamahal mo sa mga anak ko na para bang sarili mong anak. Sa paalala mong ang tunay na pag-ibig ay tapat, walang hinihingi at makapangyarihan. Bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Rosemary. Pero isa lang akong, simula niya, hindi ka isa lang, ikaw ang lahat. Pagkatapos, hinalikan siya ni Antonio sa unang pagkakataon. Mabagal, totoo, puno ng katapatan. At gumanti si Rosemary, mahigpit ang yakap na para bang matagal na siyang naghihintay sa sandaling iyon. Lumipas ang 6 na buwan. Isang araw, tinawag sila ni Dr. Rodriguez, ang oncologist ni Paula, para sa isang mahalagang pulong. May bigat ang boses niya at kabado silang dalawa. Higpit ang hawak ni Rosemary sa kamay ni Antonio habang nakaupo sila sa tahimik na opisina. Ano man ang sabihin niya, bulong ni Antonio, harapin natin ng magkasama. Bumukas ang pinto, pumasok si Dr. Rodriguez. May hawak na folder, hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. Umupo siya, binuksan ng mga papel at tahimik na binasa. Mabilis ang tibok ng puso ni Rosemary. Pagkatapos, tumingala ang doktor at ngumiti. Complete remission, aniya kalmado. Napaatong si Rosemary ng kamay sa kanyang bibig, hindi makapaniwala. Anong sabi niya? Cancer-free na si Paula, paliwanag ng doktor. Gumana ang gamutan, wala na ang sakit. Kailangan pa nating bantayan sa susunod na taon, pero panalo siya. Tuluyang humagulgol si Rosemary.
Yumakap si Antonio sa kanya, umiiyak din. Tapos na ang laban na buhay si Paula. May hinaharap na siya, isang tunay na kinabukasan. Salamat Diyos ko. Paulit-ulit na bulong ni Rosemary sa gitna ng luha. Salamat. Nang sabihin nila kay Paula, tumalon ito mula sa upuan at niyakap ang kanyang ina. Kahit payat at pagod, dama sa yakap ang galak na galing sa puso. Makakapasok na ulit ako sa school, Mommy? Tanong niya. Makakapaglaro na ako kina Rogelio at Jennifer araw-araw? Oo, anak, sagot ni Rosemary. Umiiyak habang tumatawa. Kaya mo nang gawin ng kahit ano. Pinanood sila ni Antonio mula sa gilid. Ito na ang kanyang pamilya. Hindi dahil sa dokumento, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig. Dahil pinili nilang maging isa't isa. Kinagabihan, pagkatapos matulog ang mga bata, niyaya ni Antonio si Rosemary sa hardin. May inihanda siyang espesyal pero simple. May malalambot na ilaw na nakabitin sa mga puno, isang maliit na mesa na may kandila, tahimik, magaan, hindi marangya pero sapat. Ano ito? Tanong ni Rosemary, gulat. Pagdiriwang, sagot niya, nakangiti, para sa paggaling ni Paula at para sa atin. Kumain sila sa ilalim ng mga bituin. Nagkwentuhan tungkol sa lahat at wala, mga alaala, mga pangarap, mga plano para sa mga bata. Pagkatapos, tumayo si Antonio, huminga, lumuhod. Napahawak si Rosemary sa kanyang bibig, umiiyak na bago pa siya magsalita. Rosemary Torres, panimula niya sabay labas ng maliit na kahon mula sa bulsa. Pumasok ka sa buhay ko bilang kasambahay na naglilinis ng sahig. Pero sa totoo lang, nilinis mo ang mas malalim ang kaluluwa ko. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na pag-ibig, hindi yung dulot ng pangungulila o kaginhawahan, kundi yung pag-ibig na matiisin, maunawain, nanatili kahit sa bagyo at walang hinihinging kapalit. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob nito ang isang simpleng sing-sing, elegante, sakto sa panlasa ni Rosemary. Mahal ka ng mga anak ko bilang ina, at si Paula, tinuturing na akong ama. Pamilya na tayo sa lahat ng mahahalagang paraan, pero gusto kong gawing opisyal. Inabot niya ang kamay ni Rosemary. Ipakakasal mo ba ako, Rosemary? Hayaan mong iparamdam ko araw-araw na karapat-dapat ka sa ligaya, sa halakhak at sa pag-ibig na walang hanggan. Hindi na halos makapagsalita si Rosemary sa sobrang pagluha. Antonio, hindi ko kailanman inakalang may ganitong buhay para sa akin, bulong niya. Gayunpaman, isipin mo na ito ngayon, sagot ni Antonio. Kasama ako, kasama ang 3 nating anak, kasama ang lahat ng itinayo nating buhay, magkasama. Oo, sigaw niya, nanginginig ang tinig. Oo, pakakasalan kita! Isinuot ni Antonio ang sing-sing sa daliri niya at hinalikan siya sa ilalim ng ilaw ng hardin, sa gitna ng tahimik na gabi at ng pag-ibig na sumagip sa kanilang dalawa. Sa loob ng bahay, 3 munting mukha ang sumilip sa bintana, sina Rogelio, Jennifer at Paula. Ngiting-ngiti sila, may kislap sa mga mata. Si Auntie Rosemary na ba ang magiging tunay nating mommy? Pabulong na tanong ni Jennifer. Matagal na siyang nanay natin, mahinang sagot ni Rogelio, masyadong matalino para sa 7 taong gulang. At si Uncle Antonio, siya na ba ang magiging tatay ko? Tanong ni Paula, nakatingala, puno ng pag-asa ang mga mata. Matagal na rin siyang tatay mo, sagot ni Rogelio, nakangiti. Tumakbo ang mga bata papunta sa hardin, niyakap si Antonio at Rosemary ng mahigpit. Nagumapaw ang tawanan, nabuhos ang luha ng tuwa. Ang pag-ibig, dalisay at malakas ay pumuno sa bawat sulok ng hardin. Pero hindi pa tapos ang kwento. May isa pang huling kabanata, isang sandaling hindi inaasahan na patutunayang may happy ending kung may lakas tayong tanggapin ito. Ang hardin ng mansyon ay naging lugar ng kasalan. Hindi ito marangya, hindi bongga, simple at mainit, pinalibutan lamang ng mga mahal sa buhay. Nakasimpleng puting bestida si Rosemary.
si Antonio mismo ang pumili. Namumukadkad ang ganda niya, tahimik ngunit maliwanag. Sina Rogelio at Paula ang tagapagdala ng singsing. Si Jennifer masiglang nagkalat ng petals habang sumasayaw. Nang tanungin si Antonio kung tatanggapin ba niya si Rosemary bilang asawa, matatag ang tinig niya. Oo, habang buhay. Pagkatapos ay si Rosemary naman. Tumingin siya sa lalaking nagbago ng kanyang buhay, namumugto ang mga mata. Oo, buong puso. Ang kanilang halik ay hindi lang kasal, ito'y pagsasama ng dalawang basag na mundo tungo sa isang buo. Isang tunay na pamilya, masaya ang salusalo. Tumatawa ang mga bata habang tumatakbo sa hardin. Nagtataas ng baso ang mga kaibigan. Nagbigay ng taus-pusong talumpati si Dr. Alfredo tungkol sa pagsisisi, pag-ibig at pangalawang pagkakataon. Pagkatapos tumayo si Antonio, hawak ang kamay ni Rosemary. May gusto akong ibahagi, panimula niya. Habang nagpapanggap akong walang malay, mas marami akong natutunan kaysa inaakala ko. Nalaman kong ang pera naglalabas ng pinakamasamang ugali ng tao, pero ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng walang hinihingi. Ito'y basta na riyan. Tumingin siya sa tatlong bata. Rogelio, Jennifer, Paula, matagal na kayong magkakapatid sa puso. Pero ngayon, gusto kong gawin itong opisyal. Kumuha siya ng 3 sobre mula sa mesa. Paula, sinimulan ko na ang proseso ng pag-aampon. Kung papayag ka at si Mami, magiging karangalan kong maging legal mong ama. Napaiyak si Paula. Tumakbo siya sa mga bisig ni Antonio. Oh, Uncle Leo, yan ang pinakagusto ko. Kung ganon, sabi ni Antonio, hindi mo na ako kailangang tawaging uncle. Tawagin mo akong dad. Dad, bulong ni Paula, ngumiti habang sinasanay ang salita. Ang tatay ko. Humagulgol si Rosemary, niyakap ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Isang pamilyang hindi niya inakalang makakamtan, ngayon ay nasa piling na niya, parang isang milagro. Ang mansyon sa Murumbi ay hindi na makilala. Dating tahimik, malamig at malinis, ngayon ay puno ng mga guhit ng bata sa pader. Mga laruan sa sahig, masasayang hapunan na puno ng kwento, ingay at pagmamahal. Nagbitiw si Antonio sa mabigat na trabaho. Siya na ang sumusundo sa mga bata sa paaralan, nanonood ng soccer match, pumapalakpak sa ballet recital. Si Rosemary, na buong buhay ay nag-alaga sa iba, ngayon ay inaalagaan na rin. Hinikayat siya ni Antonio na mag-aral muli, kaya't natapos niya ang kanyang kursong education. Muling nagtipon ang pamilya sa hardin para sa isang family photo. Lapit pa, ayusin ang ngiti, utos ng photographer. Si Antonio nakatingin sa paligid. Si Rosemary sa tabi niya nagniningning. Si Rogelio hawak ang kamay ni Paula. Si Jennifer nakaupo sa kandungan ng ina, nakangiti. Hindi perpekto ang pamilya. Hindi tradisyonal, pero mas maganda, mas totoo. Ipinanganak mula sa mga wasak na bahagi, muling binuo ng pag-ibig. Sabihin pag-ibig, sigaw ng photographer. Pag-ibig! Sabay-sabay nilang sigaw habang kinukunan ng isang perpektong segundo. Pagkatapos matulog ang mga bata, magkasamang naupo sina Antonio at Rosemary sa veranda. Salamat, pulong ni Antonio. Para saan? Tanong ni Rosemary. Sa pagsagip mo sa akin, sa mga anak ko, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pag-ibig, hindi sumisigaw, nananatili lang. Inihilig ni Rosemary ang ulo sa kanyang balikat. Ikaw ang sumagip sa akin, mahinang sabi niya. Sa lungkot, sa pag-iisa, sa pagkalugmok. Siguro, inilagay ka ng Diyos sa landas ko, dagdag niya. O baka inilagay ka niya sa akin, sagot ni Antonio nakangiti. Tahimik silang nanatili, nakayakap sa isa't isa, pinapanood ang mga bituin. Dahil minsan, ang helay walang pakpak, minsan may apron sila at may dalang basket ng labada. Minsan ang pag-ibig ay matatagpuan sa pinakadi-inaasahang lugar at minsan ang pagpapanggap na natutulog ang siyang gising na matagal mong hinihintay.
Ang dating puting dingding ng mansyon ay puno na ng makukulay na guhit ng Crayola. May duyang nakasabit sa puno at isang bahay-bahayan na ginawa ni Antonio, medyo tabingi pero puno ng alaala. Si Rogelio, 11 na, ay soccer star ng paaralan. Si Jennifer, 9 na taong gulang, ay sumasayaw at nagpipinta ng kuko ni Mami tuwing linggo. Si Paula, 12 na, ay pursigidong gustong maging doktor tulad ng mga tumulong sa kanya. Si Rosemary, nakapagtapos at nagtuturo sa pampublikong paaralan, tinutulungan ang mga batang katulad ng dati niyang sarili. Si Antonio, naglikha ng scholarship program sa ngalan ni Helena, ang kanyang unang asawa, para sa mga batang may cancer. 12 ng buhay na ang naligtas. Nagsisiksika ng buong pamilya sa kusina, nagluluto ng pancake si Antonio at sunog ang kalahati. Tawa ng tawa si Rosemary habang inaayos ang pagkakamali niya. Nag-aaway ang mga bata kung anong pelikula ang panonoorin. Action movie, sigaw ni Rogelio. Hindi, princesses, protesta ni Jennifer. Comedy na lang, mungkahi ni Paula. Masarap tumawa. Tumunog ang doorbell. Binuksan ni Antonio, naka-apron at puno ng harina. Si Dr. Alfredo iyon, may dalang kahon. "Na-miss ko kayo," sabi niya ngumiti. "May dala akong chocolate cake." "Uncle Alfredo!" sigaw ng mga bata sabay yakap. Sa beranda sila nagtuloy. Naging brunch ang almusal. Maraming kwento, maraming plano. Gusto ni Rogelio mag-camping. Gusto ni Jennifer pumunta sa Disneyland. Pangarap ni Paula makita ang dagat sa hilagang silangan ng Brazil. Saglit na tumigil si Rosemary. Tiningnan niya ang paligid, ang lalaking mahal niya, ang mga batang masaya. Si Paula nagtitimpla ng kape at sa simpleng tagpong iyon, nakita niya ang lahat. Lahat ng ipinagdasal niya. Lahat ng hindi niya inakalang hihilingin pa. Nahuli siya ni Antonio. Inabot ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Marahang pinisil. "Ayos ka lang?" bulong niya. Pinunasan niya ang luha, ngumiti. "Perpekto," sagot niya. Sobrang perpekto. Habang natutulog ang lahat, may natagpo ang lumang kwaderno si Antonio. Mga tala mula noong sanggol pa si Paula at kamamatay lang ng asawa ni Rosemary. Isang pahina ang tumimo sa kanya. "Diyos ko! 3 bagay lang ang hinihiling ko. Kalusugan para sa anak ko. Isang bubong sa aming ulunan. At sana balang araw may magmamahal sa amin ng totoo." Dahan-dahang binasa ni Antonio ang mga salita puno ng damdamin. Maliit ang hiningi niya, lahat ang ibinigay ng langit. Natagpuan niya si Rosemary sa veranda, nakatingin sa paglubog ng araw. "Nakita ko ang kwaderno mo," bulong niya, hawak ang pahina. Binasa ni Rosemary ang pahina, nanginginig ang kanyang mga kamay, at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan ang luha. "Mas higit pa sa hinihiling ko ang ibinigay ng Diyos sa akin," bulong niya. "Hindi," mahinang sagot ni Antonio habang niyayakap siya ng mahigpit. "Ibinigay niya sa iyo ang matagal mo ng karapat-dapat makamtan." At doon, sa ilalim ng papalubog na araw sa Sao Paulo, 2 kaluluwang nilamog ng bagyo ng buhay, ang wakas ay nakatagpo ng kapayapaan. Dahil nahanap nila ang tahanan. Hindi sa isang bahay, hindi sa isang lugar, kundi sa isa't isa. At ikaw, may natuklasan ka na ba tungkol sa isang tao na lubusang nagbago sa pananaw mo sa kanya? May sandali na bang napagtanto mong ang tunay na pag-ibig ay nasa harap mo lang, pero hindi mo lang ito napansin? Ikwento mo sa amin sa comments sa ibaba. Ang paglalakbay ni Antonio ay paalala na minsan kailangan nating tumigil sa pagpapanggap upang muling makita ang malinaw na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging malalaking deklarasyon, kundi nasa maliliit, tahimik na sandali. Ang banayad na pag-aalaga, ang lakas sa katahimikan, ang mga kamay na kailanmay hindi bumibitaw. Minsan anghel ay walang pakpak, minsan dumadating sila sa pinaka-di inaasahang paraan, nasa likuran, tahimik, nakasuot ng kababaang loob sa halip na kaluwalhatian. Kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, bigyan mo ito ng thumbs up.
Mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga kwentong nagbibigay pag-asa at paggaling. Ibahagi mo ito sa isang taong kailangang maniwala ulit sa ikalawang pagkakataon, sa pag-ibig, sa kabutihan, sa mga himalang dumarating ng payapa. At tatanungin kita mula sa puso, naniniwala ka ba sa ikalawang pagkakataon? Magkakaroon ka ba ng tapang tulad ni Antonio na magpanggap upang matuklasan ang katotohanan? O ng lakas tulad ni Rosemary na magmahal ng walang hinihingi? Mag-comment ka sa ibaba. Binabasa ko ang bawat mensahe at ang kwento mo mahalaga. Hanggang sa susunod, tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili. Hindi ito pinipilit. Ito'y pinatutunayan sa tiwala, sa pasensya at sa pananatili. Isang mahigpit na yakap para sa iyo. At huwag mong kakalimutan, karapat-dapat kang mahalin.